Sinagot ng DepEd ang mga panukalang ibalik sa Hunyo ang pasukan. Hindi raw yan basta-basta at aabutin ng taon para maibalik ang dating school calendar. Kung gaano katagal sa pagtutok po ni Sandra Aguinaldo. Sa August 29 na ang simula ng pasukan, pero sa Senado, pinag-usapan ang posibilidad na ibalik ang school calendar sa dati, yung magsisimula ang pasukan ng Hunyo at matatapos ng Abril ng susunod na taon. Matatanda ang ginawang Agosto ang pasukan noong 2020 dahil sa pandemya, pero hindi raw ito basta maibabalik sa dati, ayon sa Department of Education. Marami talagang may gusto, Mr. Chair, pero yung kaagad na ibalik natin doon, ang daming mga dapat i-consider na factors. Paliwanag ng DepEd, sa kasalukuyang school calendar, matatapos ang klase sa June 14, 2024. Kung ibabalik sa dati na June ang pasukan, hindi na makakapag-break ng 2 buwan ang mga estudyante at guro. Malaking konsiderasyon din daw ang lagay ng panahon, kaya humarap din sa pagdinig ng Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture ang Pag-asa. Sa pag-aaral ng Pag-asa, sa ilalim ng bagong school calendar, mas kaunti ang school days na maaapektuhan ng pag-ulan. Mas konti rin daw ang makakanselang klase dahil sa bagyo. You can see that June, July, August has the most number of tropical cyclone. And most of the tropical cyclone are in the northern part of the country. Ang problema, kapag Agosto ang pasukan, umaabot sa tag-init ang mga klase kaya nahihirapan din ang mga estudyante at guro. Sa ngayon, ayon sa DepEd, posibleng abutin ng 5 taon ang dahan-dahang pag-a-adjust ng araw ng pasukan hanggang makabalik sa dati. Tinalakay din sa pagdinig ang problema ng pagkabansot, kulang sa timbang at malnourished na mga bata. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, chairman ng komite, nasa 2.8 million na batang edad 6 hanggang 10 taon ang bansot, 2.7 million ang underweight at 1 million ang malnourished. That's quite a significant number and a concerning number. And the reason why I bring this up is we all know, no? A hungry child will not learn. Palalawakin daw naman ng DepEd ang feeding program, kaya rin mas malaking budget ang hinihingi nila para dito sa 2024. Ayon din sa DepEd, 159,000 ang kulang na classroom sa bansa. Kasama na rito ang 440 classrooms na nasira ng bagyo at iba pang sakuna. Pero dahil sa kakulangan ng pondo, mahigit 7,000 classroom lang ang maitatayo ngayong taon. Isang aksyong pinag-aaralan ng DepEd ay ang pagpapalawak ng Senior High School Voucher Program kung saan mabibigyan ng subsidy o tulong ang mga karapat-dapat na estudyante sa private schools. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.